Pagkabangon ko nga ay nakita ko nga yung dalawa nagising na, kaya nga sabi ko kay Kuya Siya na bantayan nga muna si Ellie habang ako ay magluluto. Sabi nga ni Kuya Siya na kakargahin niya nga muna si Ellie at dun daw muna sila sa sala habang nga ako ay nagluluto para nga daw makapagluto ko ng maayos. O diba, wala ka lang kuya kundi may taga-alaga ka pa. Thank you Kuya Sean. Agad nga ako pumunta sa kusina para nga mag-ready ng almusal. Bago nga ako magluto ay nais ko muna nga mga pinggan na pinagamitan namin kagabi para nga hindi masyadong makalat sa lababo. Konti lang naman yung hugasin, kaya nga lang ayoko kasi nang may makalat sa lababo habang ako ay nagluluto. Nga lang ang niluto ko dyan na almusal para nga mabilis lutuin dahil nga marami pang nga akong gagawin. Kapag ganito nga umaga ay napakadami kong gagawin, kaya nga sinusulit ko habang tulog nga si Ellie at may tagabantay ako. Kasi nga kapag may pasok na wala na naman ako makakasama at makakatulong mag-alaga. May pasok man o wala ay kailangan natin gumising para nga asikasuhin ng mga nakatambak na tatrabahuhin sa bahay. Kapag tapos ko nga magluto ng itlog ay nagsaing na nga rin ako dahil nga para isang saingan na lang at aabutin pa ito ng tanghalian. Dinadamihan ko na nga yung saing para nga umabot pa ng pananghalian dahil ayoko nga ng paulit-ulit na nagsasaing dahil nga medyo malakas sa kuryente. Lahat nga ng pagtitipid ay gagawin nating mga mami para lang makatipid dahil nga ang mahal ng mga gastusin at ang mahal pa ng bill sa kuryente. Wala na nga yatang mura ngayon at itong labahan ko na lang yung mamumura ko. Charot lang. Pagtapos ko nga magluto ay nagusot na nga rin ako ng konting damit namin at maisampay na nga sa labas hanggat mainit. Bedsheet nga at mga kortina at mga tuwalya nga nilaban ko. Ito nga yung mga tinanggal ko nung naglinis ako nung nakaraan. Pag-akyat ko nga ay nagpaalam na nga si Dada para pumasok at late na nga daw siya. O siya, next time na lang ulit tayo magkwentuhan. Yun lang, salamat.